Assalamualaikum to all my brothers and sisters sa buong mundo. Ayan, alam ko nakatuto kayo sa akin at naghihintay sa mga update ngayon tungkol sa mga huwadcom. So for today's video is all about this akla. Okay? Si akla! Diba? Na ano na naman siya, nasampal na naman siya ng katotohanan. O, ano ka ngayon, akla? Kasi ikaw, sa totoo lang, hindi ka magandang huwaran sa kabataan. Sayang naman ang party list mo. Kabataan pa naman ang iyong pinopromote. Ganyan ba? Tapos dadali mo sa kabundukan. Diba? Grabe, pinagmumukha mong tanga ang sarili mo. Ang nakakahiya pa ng pamilya mo, kinakalagkad mo sa kahihiyan. Ay nako, ala ka nang ginawa sa sa hearing kundi ipaglipa na yung daliri mo. O ngayon, isang lawyer, bumasag na naman sa mukha mo. Diba, nalalaki na naman yung mata mo. Alam mo kasi ikaw, sa totoo lang, mema ka na lang. Mema sabi. Mema sabi lang na magaling ka at alam mo ang lahat. O ano ka ngayon? Diba? Sinampal ka na naman ngayon ni Attorney Trixie. Sasabihin mo pa na pinagsisinungalingan itong mga resibo. O yan, malinaw na resibo galing sa lawyer. Ay, nako. Kung ako sa'yo, ang pinakamaganda mong gawin, mag-enroll ka sa akin. Oo, nagtuturo ako magkilay. Ayan, magtattoo ng labi. Tsaka magpilik mata. Mas bagay ata sa'yo yun. Naglabas na po kasi yung House Committee on Good Government and Public Accountability ng report mula sa PSA na nagsasabing walang Mary Grace Piatos base sa kanilang record ng mga birth certificate, marriage certificate at iba pang hawak na mga record ng PSA. Ano pong masasabi nyo dito, Kong Manuel, bilang isa rin po kayo sa mga aktibong nakikiisa sa mga pagdinig ng komite? Finally, na-clear na rin na wala talagang ganong tao. At ano ang pinapakita nito? Na ang mga opisyal sa Office of the Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-imbento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. At sa dinami-dami ng mga pagkakataon na nagtanong ang mga mababatas at pwedeng sumagot ang mga opisyal ng Office of the Vice President, wala ni isa sa kanila yung umako na di talaga totoong tao si Mary Grace Piatos. Mismo sila nag-iimbento pa ng mga dahilan para lang talaga hindi sila umamin, para sana makita man lang ng taong bayan na meron pa kahit isa sa kanila na meron pang malasakit sa paano ginagamit ang pera ng bayan. Pero nung huling hearing doon natin nakita, wala ni isa sa kanila. Kaya talaga lalo itong magiging batayan para isik natin, hindi lamang yung mga pag-aayos dun sa mga batas natin regarding use of public funds, pero yung pagpapanagot din dun sa mga nasa Office of the Vice President. At syempre, nanguna dyan yung nakaupong Vice Presidente mismo. Opo. And Kong Manuel, dahil sa marami-rami na rin tayong natutukoy ng mga impormasyon, dokumento sa pagdinig ng Good Government Panel, sa inyong mga pag-uusap po ng mga kongresista, nalalapit na ba na i-wrap up na po itong hearing at maglabas ng committee report? Nasa na po kaya yung timeline ng committee when it comes to pag-wrap nga nitong mga pagdinig? Well, personally, bilang kinatawan ng kabataan, member din naman tayo ng Blue Ribbon Committee, ang gusto natin ay kung magkakaroon man ng kasunod na hearing at dadalo ang nakaupong Vice Presidente,
pwede magkaroon pa ng ganong meetings kasi nga nung mga nakaraan, bagamat nag-oath na pero sinamahan din sa ospital yung di umanay nagkasakit na opisyal nila sa OVP. So, gusto pa rin nating magkaroon pa ng ganong pagkakataon na matanong ang nakaupong vice-presidente. Tapos, siguro, ilang mga hearing na lamang para masarahan na rin. Tapos, magkaroon na rin talaga ng formal recommendations mula dun sa Blue Ribbon Committee. Okay, sabi ni Lapu-Lapu, paano malalaman namin na ginamit sa tunay na tao ang confidential fund kung ginagamit ng peking name? Okay, sir, that some information is not really meant for the public. Tanggapin nyo na po yan. Matagal na po nagdesisyon ang Korte Suprema na may mga exceptions to the FOI rule. At ang dahilan nito ay dahil mamimiligro ang Estado o ang gobyerno sa pagpapalabas ng ganitong klaseng impormasyon. Yan po ang dahilan kung bakit tinatawag ito na confidential funds. Kaya po, iba ang nagkikilatis. Ang nagkikilatis po ay ang COA. Siya po ang kinutawan natin pagdating sa pangangalaga ng pera ng bayan. At the same time, kinikilala kahit ng mga kongresista natin na may mga pagkakataon na kailangan gawing confidential ang impormasyon na ito. Kailangan balansehin yung pangangailangan na pangalagaan natin ang tamang paggastos ng pera ng bayan while at the same time protecting confidential agents. At the same time, protecting government operations which are necessary most of the time for the survival of the state. Ito po ay bunga ng karapatan ng Estado na ipagtanggol ang sarili. So sir, masanay kayo. Hindi po lahat subject to FOI. Hindi po lahat dapat sabihin sa atin. Dahil po, mayroong posibleng ma-unalive dahil sa mga ganyang impormasyon. Siguro naman nagbabasa kayo ng mga spy novels, mga ganyan. Hindi ko sinasabing magkapareho ang circumstances dito. Pero ina-underscore lang po nito that there are operations of the state that are conducted in secret and are kept from the people. Why? Because it is dangerous information. So, yung gustuhin ninyo, you have been led to believe that you have to know everything. But there are instances when even that knowledge could endanger you. Now, the question na lang is, where do we draw the line? And that is something where we can put that up for discussion. But to demand that everything be revealed to the public regardless of the danger that it poses to ourselves and to our fellow citizens, that's just careless. And not very protective of both human life and the existence of the state. Sabi ni Duterte TV, natural, kung ikaw yung Intel officer, ilalagay mo ba totoong pangalan mo sa certification? Natural, alias mo ilalagay mo, tulad niyan, lumabas. Paano kung real name nakalagay dyan? Yari na kay Castro. Totoo yan. Tandaan po ninyo, hindi po lahat ng tao may mga mabubuting intensyon. Posibleng gusto nilang lumabas yung impormasyon na yan nang maitukoy nila kung sino yung mga confidential informants na yan. At pag hindi lumabas, gagawin nila yan yung ginagawa ninyo na sinasabi, hala, ayaw niyong ibigay, siguro may tinatago kayo. Darling, wala kang ang tinatago. Pag sasabihin mo, wala kang tinatago, and yet you still close the door when you go to the bathroom. Di ba? There are some things you don't want people to know and it's none of their business to know. There is a reason why people don't go up to you and say, oy, ikaw, magkano ba sweldo mo? Nasa pribadong sektor. Why? You can tell this to government agencies and entrust them with this information. Pero for them to give it out to the public, endanger you, no, you can stop that. Bank secrecy. Nagagalit po ba kayo sa bank secrecy law? Gusto ninyo malaman kung saan ginagamit yung pera? O ayan, kung may leakage ang ating gobyerno,
Bakit hindi kayo naghihikayat ng repeal ng Bank Secrecy Act? In fact, bakit ang mga kongresista natin are talking about this without discussing the Bank Secrecy Act? Hello, you show me yours, I'll show you mine. Di ba? Hindi ba ganun yon? Gusto nila ilabas yung ito, si Sunny Trillanes, buksan mo yan, buksan niyo yung mga bank accounts ninyo. Wala siyang basehan? Okay, kung bukasan na rin lang, buksan niyo lahat yan. Every single congressman dyan. And while we are at it, let us implement the forfeiture law para makita natin just exactly how much money do you have in the bank and why is it so much? Saan po nanggaling ang mga ito? Care to explain? Posibleng wala silang ginagawang masama. Pero ganyan po ang ginagawa nila kay VP Inday. Wala pang ang explanation. Hala! May ginawa ka! What's good for the goose is good for the gander. If they want to do this to VP Inday, I'm sure they should be prepared that it's going to be done to them. Oh, malinaw na. Sira ulo ka kasi. Puro kasi kabubuhan ang iyong pinopromote para sa mga kabataan. Diyos ko. Punta ka na lang sa akin. Mag-enroll ka. Sige, bibigay ko na sa'yo full scholarship. Magkilay ka na lang. Bagay dyan sa mata mong malaki na pipikit-pikit. Ay nako, Manuel, mahiya ka. Buong mundo nanonood sa'yo. Mga kamag-anak mo, kinahihiya ka na. O, siguro kung magkikilay ka o magpipilik mata ka, baka mas maging proud pa sila sa'yo. Ay, aral-aral mo na kasi bago magsasalita, bago magpapapress con. Hindi basta uupo doon at magsasalita as akala mo isa kang abogado. Hindi pala abogado, abogago ka pala.